We're back on the 700 Club Asia, and we have here with us Bishop Romy Abellar of the Lord of the Nations Church and Professor Arvin Ebalio of the UST Institute of Religion. Welcome po sa show. Bishop Romy, let me ask you, so what really happens to our souls when we die? Actually po ay kung ang pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, and of course we believe that this is the authority when it comes to our faith, ay maliwanag po ang banal na kasulatan na nagsasabi na ang kaluluwa ng tao, pag namatay po siya rito, ay aalis siya at talagang haharap siya sa Diyos at magsusulit siya ng lahat-lahat ng kanyang ginawa dito sa buhay. Sapagkat iyon ang maliwanag na sinabi po ng banal na kasulatan. So in other words, ay ang bagay na ito ay napakahalaga na maunawaan ng mga tao na mayroon talagang Diyos na lalapitan ng tao after this life. Na ang tao ay, hindi tayo katulad ng isang hayop. Na ang hayop pag namatay ay wala na, talagang totally, wala na siya talaga. Pero ang tao ay hindi katulad nila. Mayroon tayong kaluluwa, mayroon tayong espiritu. At maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na susulit tayo sa Diyos, harap tayo sa Diyos isang araw. So, in other words, ay hindi namatay ang tao, ang namatay lang yung katawan natin. Iiwanan natin ito, this is just like a shell. A shell, yes. And we live in this shell, and then eventually, pag hindi na ito kaya ng katawan natin, lalabas tayo dito, tayo ay haharap na sa Diyos at malalaman natin kung saan talaga ang pwesto natin after this life. You know, Bishop, in fact, death, many people don't like to talk about death. Kasi sabi niya, marami naman topics dyan that are merry and happy. Why talk about death? But I see death as God's mercy. Because imagine, kung 100 years ka na, bedridden ka na, puro ka na back sores, at hindi ka pa mamamatay. You'll say, do we have a merciful God? I see death as God's mercy because those who are in Christ will get promoted. They will receive their promotion. Yeah. Another thing is, the Bible also talks about the judgment of true believers, that we're going to have a glorious body, and we'll enter our everlasting life in heaven. So all of these will happen according to the Bible when Jesus Christ comes back the second time. Since that is true, in the meantime, where does our soul transit, or is there a waiting room before the time? Let's say may namatay ngayon, and then Jesus says, let's say Jesus will come back 2015. So in the meantime, where does our soul stay? According to the Bible, na pag namatay ang tao, ay talagang haharap siya talaga sa Diyos. Kung siya ay pupunta sa langit at papasok sa kaharian ng Diyos, ay doon siya talaga mananatili habang nag-aantay siya sa pagdating ng panahon na darating ang Panginoon dito at magkakaroon tayo ng glorified body. Yes. So, pansamantala na wala siyang glorified body ay nandoon siya sa itaas at nakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Yeah. Pero kung hindi naman siya pinalad, kung wala si Kristo sa kanya, kahit sino siya, kahit no matter how religious he is, without Christ, he cannot make it. He will never make it to the kingdom of God. So, hindi siya mapasok sa langit. Mapasok siya doon sa tinatawag ng Biblia na impyerno o Hades. At eventually, mula sa Hades na ito, according to Revelation chapter 20, verse 11 to 15, ay kukunin ng Diyos ang mga tao na ito pagkatapos ng lahat-lahat ng ito, at ito sila idadalhin sa lake of fire. So, pansamantala lang nila yon, yung impyerno. Medyo siguro maganda-ganda pa ng konti ang kalagayan nila doon dahil ang lake of fire ay talagang matindi na kalagayan. So, yon ang magiging pupuntahan ng tao sa buhay na ito. Dalawa yon. Pansamantala doon sa impyerno, and eventually pupunta sa lake of fire. And then, sa mga righteous dead naman, those who have Jesus in their hearts. We're talking here that regardless of their religious affiliation, basta si Kristo ay nasa puso nila, papasok talaga sila sa kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Pansamantala, mag-aantay sila doon ng pagdating ng glorified body nila sa pagdating dito ng ating Panginoong Jesucristo sa sinasabi ng banal na kasulatan, at iyon ay ang rapture na pinaniniwalaan natin. That's why it's very clear. Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. There's no other way. Amen. And then, let me ask Professor Arvin, what about yung mga ibang religious faith, like katulad ng Islam, Hinduism, Buddhism? Ano nangyari sa kanila pag sila'y namatay po?
Yung mga nasabi niyo po ay tinatawag nating mga dakilang relihiyon na may kanya-kanyang filosofiya. Yes. Kaya bawat filosofiya, meron silang kanya-kanyang pananaw doon sa tinatawag nating kabilang buhay o life after death. Mahirap suriin yan dahil komplikado samot-sari yung pananaw nila Pero pwede nating simplihan. Pumili po kayo ng isa. Okay po. Pwede nating simplihan yan kung gagamitin natin ang pananaw ng moralidad. Isa po sa haligi ng moralidad o ng morality ay yung tinatawag nating buhay sa kabila. Kasi bakit pa ako magpapakabuti kung wala naman palang kabilang buhay? Kung ito na ito, tapos na to, di ba? Ang tinutukoy ko po yung tinatawag nating reward and punishment. Doon po sa mga nabanggit yung mga relihiyon katulad ng Islam, kinakailangan kong maging magpakabuting Muslim dahil gusto kong makapiling si Allah sa kabilang buhay. Dahil may nag-aantay na insentibo o gantimpala. Doon naman tinatawag nating Hinduism, kinakailangan kong maputol yung serye ng pag-iral o ang tinatawag natin na reincarnation. So, ibig sabihin, Professor, maraming stages po yan. Oo. Hindi lang yung ano. Ayon sa filosofiya ng mga Hindu, ito daw yung tinatawag natin transmigration of the soul or reincarnation. Ang layunin ng kaluluwa ay magkaroon ng dakilang kalayaan doon sa rebirth na yon o transmigration of the soul. Ang tawag po dyan ay nirvana. At kung malaya ka na, nirvana na, kinakailangang makiisa ka doon sa tinatawag nilang divine reality. Ang tawag po sa Hinduism dyan ay Brahma. Oo. Ang ibig sabihin niyan, para daw yung mga kaluluwa ay patak ng ulan na pumatak sa dagat. Nakaisa na yung tinatawag na Brahman. Pero kailangan, maraming proseso pa yun. Bago nyo dumating doon sa Brahma. May pamantayan ng buhay, ang tawag doon ay karma. Oo. Kung sinusunod natin yung pamantayan ng buhay, makakapiling natin yung Brahman at lalaya tayo doon sa tinatawag na proseso o rebirth. O ganyan din sa pagiging Hudyo, ang ina nga ng Kristyanismo ay Hudyo para makapiling natin si Yahweh at mabigyan tayo ng insentibo o reward, kinakailangan sundin natin yung kanyang 10 utos. You know, Professor, you talk about karma, no? Actually, that's a term used by the Hindus, no? Yung word na yung karma. It's taken from their belief system, but karma can be equated with the law of sowing and reaping. Kasi yung karma is kung ano yung action na ginagawa mo ngayon, kaya nga the people say, oh, makakarma ka. But actually, that is the law of sowing and reaping, which is a physical law and a spiritual law. In other words, whatever a man sows, that is what he will reap. Kung ano, tinanim mo, So, yun ang aanihin. nung na-meet kita kanina dun sa loob ng room, you were always smiling. And because you're always smiling, naturally, ang balik ko sa'yo, nakismile din ako sa'yo because that's what you're sowing when you meet people. So it's the same. But if you met me with a long face, siguro I'll say to myself, galit ba ito si Professor or something like that. So that's true. Sowing and reaping, importante po yun. So what can you say, Bishop, about the law of sowing and reaping as far as looking into our own society right now? Di ba maraming belief na they will weigh the good and the bad. If the good outweighs the bad, then I can make it Langit. to heaven. Ang doing good is not bad. Doing good is good. Pero when we talk of eternity and when we talk about the kingdom of God and when we talk about how to enter the kingdom of God, that's not the way prescribed by the Holy Bible. The Bible says that only through Jesus. Otherwise, kung kaya ko namang iligtas ang sarili ko sa pamamagitan ng mga ginagawa ko, ano pa ang layunin? Bakit bababa pa yung anak ng Diyos at magpakahirap dito sa atin? Kaya sa nagpakahirap dito sa atin para sa ating salvation kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Although may capacity tayo na gumawa ng mabuti, pero alam din natin na sa ginagawa nating mabuti, wala tayong pananagutan na masama doon sa Diyos kasi mabuti nga ang bagay na ito. Ang problema ay kahit tayo gumagawa ng mabuti, may nagagawa tayong masama. May nagagawa tayo na mali. Doon pumapasok ang picture ni Christ. Dito pumapasok ang role ng ating Panginoong Hesukristo. That's why napakahalaga talaga na si Kristo ay dumating talaga sa puso ng tao para yung biyaya ng pagliligtas at tayo makapasok sa kaharian ng Diyos ay dumating sa atin kasi ang eternal life ay nasa kay Kristo .
So, ang eternal life, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and that is the Zoe, that is the eternal life, and that is the life of God. At ang life of God ay darating lang sa atin pag ang may-ari nito ay dumating sa atin. It's not because we do things right or we do things that are good, not because of what I'm doing, not because I'm a good man, not because I'm preaching the Word of God, but it's because of the salvation made by Jesus for us and for me. It's because of His grace. Salamat talaga diyan sa biyaya na yan. Kasi alam mo, Peter, kung titingnan natin ang ating mga buhay, tayo ay tao, talagang nagkakamali tayo. So kung makikita natin ang sarili natin, i-gauge natin ito lang ang magiging dahilan ng ating kaligtasan, yung mga ginagawa natin mabuti, ay alam po natin hindi talaga tayo po pwede sa kaharian ng Diyos. That's why we need a Savior. Kailangan natin ang Jesus na ito na nagpakahirap para lamang na ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi nga sa Bible, for all have sinned and have fallen short of God's glory. So, walang perpektong tao, lahat tayo po ay makasalanan. I think, for the human mind, Bishop, and even Professor, siguro hindi nila when you're talking about the justice system, kasi we have a justice system here on earth, no? Siguro they cannot conceive of this because you're saying God is perfectly just. Supposing here is a criminal, he has killed, he has raped, and he is destined, let's say, for the electric chair. And here's a man, all his life, he's been good. He has helped so many poor people. He has established communities and given them jobs. He has never committed anything wrong. A good man who loves the Lord Jesus Christ, he's surely going to heaven. And then this killer, 1 minute before they turn on the switch for the electric chair, sasabihin niya, Lord, forgive me. I have been a great sinner. Hindi ko na kaya. And then, yung tao na yun, pupunta din sa langit. Parang, that's what the people cannot, that mindset, they can't believe it. Na, how can that guy be and this murderer be in the same place? Well, ganun ang biyaya ng Diyos. Malawak ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay isang bagay na kuminsan ay parang hindi kayang arukin ng tao. Dito natin makikita kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Up to the last moment. Kahit grabe ang buhay na ipinamuhay mo rito, sa oras na lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, darating ang biyaya ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa tao na ito. Kasi, well, ganun ang Diyos natin. Maibigin siya na Diyos. Maraming salamat talaga sa Panginoon sapagkat hanggang sa huling hibla ng buhay natin, pag tayo'y lumapit sa Kanya katulad ng magnanakaw na naikwento mo kanina, last minute ng buhay niya, ay kanyang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanya. Hindi nga siya in-interview ng Panginoon, anong reliyon mayroon ka? Anong magmanagawa mo dito sa buhay na ito na mabuti? Kundi sinabi ng Panginoon sa kanya, today, you shall be with me in paradise. So, final yon. Kasi iyon ang verdict ng Panginoon at ng salita ng Diyos. Siya ang nagdedesisyon, hindi ang tao. Salamat po talaga sa Kanya. Amen. Amen. Well, Bishop, maraming salamat po sa time nyo and thank you for visiting us. Professor Arvin, God bless you po. We'll be right back with many more stories, kaya po, stay tuned. She used to go into trance, and when they go into trance, they kind of like can walk on fire. What I was told is, it is how you pay back your sins. Susunod na,